Titus 2:14 sa pagpapatuloy po natin sa serye ng The Gospel of Grace. Ang sabi diyan, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Na po? Ayan po yung verse 14. Now, so, karaniwan po sa mga napahamak o nabiktima ng typhoon, halos lahat sa mga interview, sila po ay na-surprise. Hindi nila inaasahan na ganun ang mabilis na pagtaas ng tubig. At sila po ay halos talagang grabing nasalanta. At kinumpare nila yung nakalipas lang na bagyo na signal number 4, wala namang ulan at wala ring hangin. Kaya naging kampante sila dahil ito ay signal number 2 to 3 lang, ganun kagrabe. No po. Dito natin makikita kung gaano kahalaga yung mag-pay attention sa pa rin doon sa balita. Na po, dahil yung balita ay hindi tayo pwedeng mag-relax doon na nagbibigay na ng warning ay okay lang. Hindi po pwede yun. So anong nangyari, kalimitan sa kanila ay na-surprise sa napakabilis na pagtaas ng tubig. Na po, dahil hindi sila nag-evacuate, hindi gaya ng mga dati na nag-evacuate sila, but this time dahil walang nararamdaman, hindi sila nag-evacuate. Surprise na surprise. So kung gaano kahalaga na makinig sa mga ganitong balita, lalo na tayo dapat ay lalo nang napakahalaga ang makinig sa mabuting balita. No po, hindi lamang po sa balita po tungkol sa current event, kung hindi sa mabuting balita, na ang mabuting balita na ito ay issue ito palagi ng life and death. At yung life and death na ito ay pangwalang hanggan ito. Hindi lamang ito temporary. Kaya kung mahalaga ang makinig sa mga balita at mga babala sa ating kasalukuyang buhay, sa mga nangyayari, mas lalong mahalaga ang makinig sa balita na nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. Bagamat ito ay inaayawan ng marami at tila ito ay wala silang interest dito. Kaya yung iba, pag pag-aaral ng salita ng Diyos, malungkot na. Po, hindi natin alam bakit ganun ang puso lumulungkot. Samantalang mabuting balita. Dito makikita natin na yung gospel na ipinaliwanag ni Apostol Pablo ay dumating. At ang tinutukoy dito nga ay yung gospel na yun din mismo ang naghatid ng biyaya. For the grace of God appeared to all men, na yung grace na yun ay sa pamamagitan ng pagparito mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. At the same grace who teaches us to live according to His will. Yun po yung verse 13. No? At mabuhay sa kabanalan, na yung grace din doon na tinutukoy ay tumutukoy din yun sa gospel. No? Magkaiba yung grace at gospel, but through the gospel, yung grace ng ating Panginoon, yung saving grace ay naipaabot niya through the gospel. Also, the grace of God is the prime mover in the work of salvation. No po? It bringeth salvation. Man had nothing to pay for it, and man could not merit it. Kasi yun nga po ay by grace lamang. So, ano ngayon ang i-expect sa atin ng Diyos kung tayo ay iniligtas ng Panginoon? Again, dito paulit-ulit kung paano na yung kaligtasan ay dumating sa atin at kung ano yung dapat nating maging uri ng pamumuhay. Gaya ng sinabi natin na yung ating focus ay nasa verse 14. No po, ang bawat salita rito ay na sinasabi ay napakahalaga. No po? Every word of this description from this particular verse in verse 14
is very important. Opo, sobrang halaga yan. No, very vital. Now, again, sa pagpapatuloy ng ating tinatalakay, the gospel of grace. Opo, the gospel of grace, yan yung makikita natin. So, Christ saves sinners to give us a new meaning of our existence. Yan lang po, ganun lang kasimple yung ating pag-uusapan. Niligtas ni Jesucristo ang makasalanan upang bigyan sila ng kahulugan ng kanilang pamumuhay. So dito natin makikita kung paano at kung bakit niligtas ng Panginoon ang makasalanan. Po, how and for what the Lord has saved sinners. Yan po yung makikita natin dito. Po, dalawang bagay ang makikita natin dito. Kung paano iniligtas at kung bakit iniligtas. Po, only from verse 14. Yan po yung makikita natin dito. Again, dito mga kapatid, by giving of Himself. Paano iniligtas? Number 1 ay by giving of Himself. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang sarili, napakaliwanag, who gave Himself for us. Christ gave Himself. Yan po kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan ay ito'y voluntary and willingly. Nandoon po yung kusa at talagang kanyang ninanais na pagliligtas. Yan po yung makikita natin dun sa verse 40 na yun. Na napakaliwanag na dapat nating makita na ang kaligtasan ay yan ay sa inisyatibo ng ating Panginoong Hesukristo. It is a gracious and most important gift. Yan ay yung kanyang sarili. Iba, nag-iisip pa ng ibang gift mula sa Panginoon. Ang totoo, the ultimate gift na binigay ng Panginoon ay walang iba kung hindi yung kanyang sarili. Pakinggan nyo yun, ha? Na ito sana tumatak sa puso nating lahat. The ultimate gift that God has ever given is Himself. Yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo as a substitute for our sin. For our redemption. And then, sinabi niyang for us, He gave Himself for us. Ang object ng kanyang giving of Himself ay walang iba kung hindi mga makasalanan. At yun ay the church. Kaya sinabi roon sa Matthew 1:21 na siya ay naparito upang iligtas ang kanyang bayan. Talagang merong particular na tao na kanyang ililigtas. Hindi niya siya nagpunta rito para iligtas ang lahat ng tao. Hindi. Kundi iligtas ang kanyang tao. His people So talagang yung for us doon ay referring doon sa mga makasalanan na kanyang niloob na maligtas. So it means Jesus gave all He could give and He gave Himself for us. He gave all He could give. Lahat ng pwede niyang ibigay ay ibinigay niya. Kaya ibinigay niya na yung kanyang sarili. Yan yung the best gift ng Panginoon para sa makasalanang gaya natin ay walang iba kung hindi mismo ang kanyang sarili. Now, mga kapatid, sa mundong ito, maraming mga dinaranas na iba't ibang mga sakuna at dilubyo ang mga tao. Pero alam nyo, kahit yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, nakangiti pa rin sila. Marunong silang magpasalamat pa rin para sa buhay na sila ay hindi sila namatay, kundi sila ay nakarecover. Ganun ka-resilient yung mga tao, mga Pinoy, sa gitna ng mga problemang ito. Pero ang buhay natin ay hindi lang yung resiliency ang pinag-uusapan. Ano ang pinaka
pundasyon ng buhay natin, kung wala po si Christ, kahit pa naroon po yung magandang attitude natin, kakapusin tayo dahil from here to eternity yung ating usapan sa buhay na ito. Na po, imagine mga kapatid, yung pinakadakilang regalo ng Diyos na dapat hindi natin i-overlook, ito ay ang kanyang sarili. So if God gave His own Son, what else He can give us? Na po, ano pang bagay ang hindi niya pwedeng ipagkaloob? Kung ipinagkaloob na ng Diyos ang pinaka-the best, yun ay ang kanyang anak. So from here mga kapatid, this is a clear picture of God's grace. No, dito ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung paano inilarawan yung kanyang biyaya, giving of Himself. Yan po ang demonstration, the perfect demonstration of His grace, giving of Himself to sinners or for us. Yan po ay perfect demonstration yan ng grace ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng hininga, ng kalusugan. Binigyan niya tayo ng bahay, ng pamilya, binigyan niya tayo ng pagkain. Lahat yun, mga bagay na yun, napakainam. Pero yun po ay common grace kasi even unbelievers ay enjoying those gifts. Pero imagine nyo ito mga kapatid. Nung ibinigay niya yung kanyang sarili, hindi lahat ng tao ay na-appreciate yun. At hindi lahat ng tao nakikita yung kabuluhan nun, yung value nun. Only believers in Christ enjoying those great gifts. Only believers in Christ. Diyan yung makikita yung grace, mga kapatid. And that grace is saving and special grace. No po? So what kung tayo ay taglay natin yung yaman ng mundong ito? So what kung taglay natin ang anumang security sa mundong ito? Kung wala naman si Christ, anong sasama? Yun po yung malaking problema kung wala po si Christ. Now next mga kapatid na makikita natin dito po, na dapat natin dapat ho nating makita yung for what na po, bakit tayo niligtas ng Panginoon. Nakita natin kung paano tayo niligtas by giving of Himself. And second is for what? Dito po sa pangalawa, makikita natin His divine purpose na po, of salvation. Yung kanyang divine purpose of salvation, mga kapatid, may 4 po na makikita tayo dyan. Na po, o 3. 3 mahalagang bagay na makikita tayo. Na po, una dyan, obviously, makikita natin that He might redeem us from all iniquity. First, mga kapatid, redemption. Yan yung first purpose. Binigay niya yung kanyang sarili for our redemption. Letter A, na po, that He might redeem us from all iniquity. Redemption. So the word rendered here, redeem, mga kapatid, of course, sa Tagalog ay gaya ng pagtubos o ito ay pagbabayad. No po, ang isang nasa ilalim po ng kaparusahan, kailangan siyang tubusin. Ano po? Kailangan siyang tubusin. O, halimbawa, itong tao, isang gamit na siya ay sabihin natin na isanla. Kung hindi siya matutubos, walang magbabayad, hindi siya makalilig, hindi siya makukuha. Kailangan siyang tubusin, bayaran. Parang utang. Pag may utang ka, kailangan mong bayaran yun. Kung hindi, mananagot ka sa batas. Kasi utang yun eh. Ganun po kahalaga yun. So ito, to deliver us. Na po, to redeem us. Yan din po yung sinabi ng Matthew 20:28. Na po, at Marcos
na tayo ay tinubos. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give life a ransom for many. No po, give life a ransom for many. Tubusin, no? Tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ayan po yun. Yung buhay ni Christ ay pantubos. Mga kapatid, walang pwedeng tumubos sa atin maliban si Christ. So yung pagtubos sa atin, sabi rito, from all iniquity. Yung iniquity is for all sins. No po? So, yan po ang makikita natin, yung transgression, yung paglabag sa kautusan, yung bondage of sin, no po? At yung being imprisoned by sin, no po? So doon tayo tinubos ng Panginoon, doon sa kasalanan na yon, sa penalty of sin, no po? Saan pa? Slavery from sin, yung effect ng sin, tinubos tayo roon. So we are voted out from slavery, and sin purchased us by His life. No po? And sin purchased by His life. Yan po yung makikita natin. So the aim of His redemption is to redeem us, not merely from penalty, but from being all iniquity. No po? Mula sa lahat ng pagkakasala na meron tayo, upang hindi na tayo mamuhay na nakaalipin sa kasalanan. Mga kapatid, ang alipin sa kasalanan ay pagiging makasarili, yung tinatawag na self-centeredness. Ang alipin sa kasalanan ay yung pamumuhay sa covetousness. Hindi naman sa'yo kinukuha mo, covetousness yan. Hindi sa'yo pinaghahangaran mo. Kaya ito man ay gamit, kaya ito man ay tao, kaya ito man ay pagkain, hindi sa iyo kukunin mo, covetousness yan. Kung hindi ka makakawala dyan, pag hindi ka niligtas ng Panginoon. No, kung anumang bagay, no, kung ano man. So, kung tayo ay hindi iligtas ng Panginoon, mananatili tayo sa mga ganong bagay na pagkakasala. Pero ito ang maganda. No, tinubos tayo ng Panginoon mula dun sa pagkakasala na yon. So, the aim of His redemption, maliwanag mga kapatid, ay hindi lamang from penalty of sin, so that we should no longer, no po, under the slavery of sin. O, ayan. So, kung bakit may mga taong hindi na makakapamuhay sa pagkakasala, yan po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. And we see here mga kapatid na makikita natin dito na yung kamatayan ni Jesus Christ is intended for not only for our forgiveness and justification, but also our deliverance from the power of all our besetting sins. No po, hindi lamang for justification, forgiveness, kundi maging sa mga inaalagaang kasalanan. Palalayain ka nito. Ibig sabihin yan, para sa ating kabanalan. Makinig kayong lahat ha. Pag walang kabanalan, ebidensya yan na wala pa pong redemption. Walang kaligtasan. Ang sino man nabubuhay sa covetousness, nabubuhay sa greediness, nabubuhay sa anumang alipin ng kanyang mga vices, patunay lang yan na hindi paligtas. Kaya kung hindi ka mabago dyan, kapahamakan niya na matindi. So, yan po yung maliwanag dyan. So, yan po ang dahilan kaya yung tinatawag the gospel of grace na po has come upang tayo ay baguhin sa pagiging makasalanan natin. Opo. At yan po yung maliwanag. Anong hamon sa atin ngayon dito? Kung bakit may mga tao na mabubuhay sa kabanalan dahil ito'y gawa ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ay demonstration ng kanyang amazing grace. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki
At hindi rin natin pwedeng itago yung buhay kabanalan. Pero ang totoo, paging yung pamumuhay sa kasalanan, di rin natin pwedeng pigilin kung wala pa tayo sa saving grace ng Panginoon. Lalabas at lalabas yung pagkamakasalanan mo. Ayaw mo mag-submit sa salita ng Diyos. No? Ayaw mo makinig sa payo. Wala kang interest sa Bible study. Diba? Matigas ang ulo mo, ikaw pa rin nasusunod. Yan yun, hindi mo kayang itago ang kasalanan. Kahit sabihin mo, may pananampalataya naman ako eh. Ay, ang pananampalataya mo, kung di ka nababago, hindi totoo yan. Ang totoo, wala pa si Kristo sa'yo. So, yan po yung dapat na ma-assess natin sa sarili natin. Kung wala po ang ibanghelyong nakapagliligtas sa atin, mananatili kang alipin ng kasalanan mo. Now, ikalawa, na yung divine purpose ng Panginoon para sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili, letter B, is to be His own. Na po, ang sabi diyan, and purify for Himself His own special people. Only from verse 14 yan, ha? To be His own. Ibig sabihin, mga kapatid, na po, upang tayo maging pag-aari ng Panginoon. Unang word na ginamit po dyan o binigyan ng diin is purify. So, for Christ's possession, in a state of separation to what? Purity. Upang tayo maging linisin, pabanalin. So, the word purify, na po, constantly use of Christ in the days of His flesh. Cleansing the lepers. Paglilinis doon sa mga merong ketong. So His object in His great gift of Himself was that He might say to leprous souls, I will be thou cleansed. So I will be thou cleansed. Nais ko maging malinis ka. So yan po si Christ kung bakit siya namatay. Gaya ng isang ketongin, nilinis niya. At that time, yung sakit na ketong ay wala pa pong lunas, pero si Christ ay lunas na. So, para linisin ang taong makasalanan at siya ay pabanalin. Kaya kung hindi mo makita yung pagkamakasalanan mo, paano ka pababanalin? Dahil hindi ka maglulong ng kabanalan. Akala mo banal ka, pero ang totoo ay hindi. Yun ay delikado. So, next word na ginamit is His own special o peculiar people. Na po, yan yung special, peculiar. Now, the word we have translated special, na po, na sinabi nitong na special o peculiar is very interesting. Dahil sila'y nilinis upang maging special sa Panginoon, nakatanging tao. No po? Nagaya po ng binanggit sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim in the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So yung peculiar people doon is special people. Sila ay naging special, hindi po pakiramdam nila special sila, hindi po yun. Po, iba po yung pakiramdam mo, special ka kasi yabang po yun. At saka may something doon, baka yung abnormality. Kaya yung ibang special, alam nyo na, di ba? Pero yung special dito, mga kapatid, kabanalan. Yan po yung tinutukoy dyan. So it means reserved for, and it was especially used for that part of the spoils of a battle or a campaign, which the king who had conquered set apart, especially for himself. Yan po yung sinabi ni Barclay. Na po, sa battle, kung meron silang menasamsam, itatabi nila yon. Pero yun ay ibibigay nila sa master nila. Ganun po. Yung tayo ay, nung si Christ ay namatay sa cross, po, meron siyang tinubos. Na po, at yung tinubos niya, special yon, ibigay niya yon sa Ama. No?
nilinis niya yun. Ganun yun. Ganun ka-special yun. So, hindi para sila ay maging kakaibang tao na may parang pagiging special sa ugali or what. Hindi. Hindi sila ay nabubuhay salungat sa agos ng mundong ito. Kung agos ng mundong ito ay kung ano yung popular, nandun lahat. Kung ano yung trend, nandun lahat. Hindi tayo doon. Huwag tayo doon sa trend. Doon tayo sa tama. Huwag tayo makitrend. Iba yan eh. So it means that we are to be regarded as belonging to the Lord, peculiar or His own, in the sense that man's property is his own and does not belong to others. Talagang may nagmamay-ari sa atin. Unang-una, hindi ang sino mang tao, hindi rin ang kumpanya nyo, hindi rin yung iyong mga pleasures, hindi. Ang Panginoon. Now, alam nyo, ang special people of God during Old Testament is the Israel. Exodus 19:5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine. Maliwanag. Talagang yung special people ng Panginoon noon during Old Testament is the Israelites. While, mga kapatid, may condition, if you will indeed obey. But the problem is, no one can. Lahat sila'y bumagsak, maliban lamang doon sa mga taong kinahabagan ng Diyos. At is very few, people from Old Testament during those time, yung mga nakasunod. But this time, mga kapatid, ito po ay sagana sa New Testament dahil ito hindi tumutukoy doon sa isang bansa, kundi sa church. Pakinggan nyo, it was fulfilled in the church, 1 Corinthians 6:20. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Bought with a price. Noon wala pang pagbabayad, wala pang pagtubos dahil anticipating pa lang, pero nandun na yung foreshadow through the animal sacrifices. But the fulfillment is through offering of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 7:23, again, you were bought at a price. Do not become slaves of men. Diba? Bought at a price. Now, in-specify ni Peter ito, 1 Peter 1:18-19, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. You see, yun po yung fulfillment nun. Dati, Israelites promise. But then again, mga kapatid, at this time, was fulfilled through Christ. So, nandun na yung fulfillment. Pero ikaw ba ay bahagi ng fulfillment ng promise na yon ng Diyos? Ikaw ba ay nasa circle of His special people? How do you know? So this passage, therefore, should not be used to prove that Christians should be unlike others in their manner of living, but that they belong to Christ as His redeemed people, living in holiness and obeying His will. Yan po yung dapat na meron sa atin. Hindi yung pride, hindi po yung sense of spatial, kundi nandun yung holiness and obeying the will of God. Yan po yung mahalaga. So, unto Himself, that is, they are no longer to be regarded as their own, but as redeemed for God's glory, for Christ's glory. Yan po yung mahalaga dyan, na dapat na makita natin, na tayo ay niredeem para po sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. So, yan po yung dapat na makita natin dito. And thirdly, mga kapatid, under po ng pangalawa, na Kanyang divine purpose, aside doon sa redemption, and then, to be His own,
Opo, to be His own people. And thirdly, mga kapatid, to serve for His glory. Ano sabi diyan? Zealous for good works. Zeal. Nandun yung sigasig sa paggawa ng kabutihan. Ayan, isipin nyo to Napakahalaga nito. Zealous for good works, mga kapatid, to bring glory to His name. Or in a way, mga kapatid, that we should be fruitful in our life. Fruitful of good works. In righteousness. For the promotion of His glory. Yan po yung maliwanag. Zeal of doing good. Ibig sabihin, mga kapatid, walang kapaguran to. Walang kasawaan. Pero may pananabik at kasipagan. Now, how can we picture this word zeal? Zealous. Diba? Ito po yung laging may interest. Alam niyo po yung tunay na pananampalataya o pagkakilala kay Christ. Being redeemed by the Lord Jesus Christ. Nandun po yung zeal. Zeal na hindi siya titigil sa pagkatuto, kundi hahanapin niya ang Panginoon ng buong puso at paglilingkuran niya ang Panginoon ng buong buhay niya. Yan po yung zeal. Ang nagtataglay lang ng ganyan, ng merong ganyan, ay yung mga tinubos ng kanyang ibanghelyo na sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Now, the same passage na makikita natin, pakinggan nyo, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. For good works, its purpose. Created in Christ. Ibig sabihin ng created doon, saved. Saved. Yan po yung maliwanag yan. Saved by Christ. And for what? For good works. Pakinggan natin uli. Hebrew 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So talagang may purpose kung bakit tayo kailangan na mabuhay at iniligtas is for that purpose. Now, bago ko sa inyo ibigay yung ating application and challenge, let me give you the conclusion. The gospel is a manifestation of God's grace to men. Yan po yung maliwanag na tinalakay natin nung nakaraan pa. And the gospel gives power to live a holy and useful life. Yan yung pangalawa. The gospel reveals a future of glorious blessedness. Yan po yung tinalakay din natin. Now here, the gospel also changes us to serve the Lord diligently. Yan yung gospel. Now, kung tayo talaga ay isa sa beneficiary ng gospel na ito, makikita natin to sa ating buhay. Kung saan nahahayag sa atin. We live for His glory. Now, sa application, mga kapatid, isa lang. Zealous for good works. That's man's greatest treasure is God Himself. He is our ultimate treasure. God Himself. The Lord is the portion of our inheritance. And He is our ultimate blessing forever. The Lord Himself. Yan po, ganyang katindi yan. So, ang Diyos, tayo ay binili niya para tayo ay maging kanyang pag-aari. And second is, God owes us as His people because He has given Himself to us. Binigay niya yung sarili niya sa atin. Kaya tayo ay naging pag-aari ng Diyos. And thirdly, God possessed and is possessed by His inheritance that He may give and receive services of love. Upang ibinigay niya yung sarili niya upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ganyang kahalaga, mga kapatid, na zealous natin for good works.
Alam niyo kung bakit pa tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Is to serve God. Tandaan niyo po yun. While we serving our family, while we being responsible for our mundane task, we live for God's glory. Opo. Gagawin natin lahat ng mga bagay na yun para po sa kaluwalhatian ng Diyos. So, sa final challenge, we are redeemed, purchased to live with zeal. No? Tayo ay tinubos, binili, po, at nabubuhay upang mabuhay ng merong kasigasigan para sa kanyang kaluwalhatian. That is zeal with knowledge, zeal for righteousness in our own life, po. Zeal to obey God, and zeal to please Him. No, hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. What's the use kung tayo nabubuhay pan sarili lang? What's the meaning ng buhay natin kung ganun lang? That's all useless. Pero ang totoo, ni-redeem tayo, pinurchase tayo ng Panginoon. Mabuhay tayo, no? Para yung zeal natin, no, to know Him, to obey Him, to glorify Him. Yan po yung pinakadahilan. So, yung discussion natin later on, manalangin na po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinalalahanan niyo kami na kaya kami nabubuhay sa mundong ito, no matter what happen. We will continue to live according to your will, only because of the power of the gospel. Lord, salamat ng marami. Kung sa amin lang, hindi namin kayang gawin yun. Pero, binigyan nyo kami, hindi lamang ng ability, hindi lamang, Panginoon, ng zeal. Binigyan nyo kami ng bagong puso, so that the delight of our heart and the pleasures of our will is to serve you and glorify your name alone. Salamat ng marami, Ama, sa gabing ito. Patuloy kayo ang siyang maluwalhati sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.